Anyway, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. Patuloy po tayo sa ating talakayan sa Isaiah 66 at nasa verse 3 and 4 na nga po tayo. Ang title po ng ating talakayan ngayon ay Punishment or Empty Rituals. No? So, yan po, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, na dakila sa lahat, salamat po sa buong araw na ito, Panginoon, sa buhay na bigay mo, patuloy na kalakasan, proteksyon, pag-iingat sa bawat trabaho, bawat biyahe, Panginoon. Naway gabayan niyo po ang mga pauwi, si Pastor Dom, sa kanyang biyahe. Ganun din sa aking pangunguna ngayong gabi ito, Panginoon. Naway marami po ang kapatid na makasama namin sa pag-aaral nito at maging stable ang connection, Panginoon. At sama-sama kami matuto at maunawaan ang mensahe mo, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat ng papulit parangal, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Yan po, magandang gabi, Pastor Nanding, at sa lahat po na kasama natin sa live. No, tayo po ay kapatuloy. At kagabi nga po, natapos tayo sa verse 1 and verse 2 na tumutukoy nga po no, sa pagiging makapangyarihan ng Panginoon, sa kanyang pagiging transcendent, no? At siyempre yung sovereignty ng Panginoon, siyempre sa kanyang mga likha, sa kanyang sa kanyang kapangyarihan na pinapaunawa sa atin dito, no, na hindi hindi apektado or no one contain, no, the God, no, from the human made, no, or yung ano man ginagawa ng tao na templo or something, no. At dito po natin makikita yung pamumuhay, no, na nais ng Panginoon, siyempre yung kababaang loob at yung tunay na nagsisising puso, no. Sinabi dito sa verse 1 and verse 2, ito ang sabi ni Yahweh, ang aking trono ay ang kalangitan at ang daigdig ang aking tungtungan. Anong klaseng bahay ang gagawin mo para sa akin? Anong klaseng lugar ang aking titirhan? No? Sa verse 1 pa lang po, doon pa lang, ay tinutukoy na po ng Panginoon na hindi siya saklaw o hindi siya apektado ng any kind of space, time, and matter. No? Yan. So, yan po yung wala, baby. Pasara na lang. Thank you. Yan. Sa verse 1 ay tukoy nga po dito yung pagiging transcendent at yung sovereignty ng Panginoon, no? At sa verse 2, sa lahat ng bagay ako ay may likha. Kaya ako ay may-ari ng lahat ng ito. Ako ay nalulugod sa mga tao nagpapakumbaba at nagsipagsisi sa may mga takot at sa utos ko ay sumusunod. So, tumutukoy naman po sa mga tunay at tapat na lingkod na mayroong kababaang loob, no? One of the character or puso ng Panginoon, ng Panginoong Hesus ay ang kababaang loob. At siyempre, yung takot, siyempre, once na ikaw ay may reverent fear sa Panginoon, siyempre, nandun po yung pagsunod mo, no? Yung po yung pagsunod sa mga utos ng Diyos. At dito nakita natin na tayo ay pinapaalalahanan na makita natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Ito ay maunawaan natin ang pagiging mapangyarihan at siyempre ang presensya ng Diyos sa lahat ng dako. Na ito ay pinatitibay ang paniwala na siya ay hindi nakapaloob sa anumang pisikal na kaharian, kundi lumalampas ito, no? Lumalampas siya dito. So again, he is very pag hindi natin masusukat, no? Kita nga natin, inuupuan lang, yung trono niya ay langit, ang tungtungan niya ay lupa. So doon pa lang po, no, tumutukoy na ito sa sobrang lawak na otoridad ng Panginoon. At yan, siyempre, yung pusong mapagkumbaba, na pagtatalakay din natin, na mahalaga po, no, na bilang mananampalataya, ang isa sa mga karakter ay ng isang mananampalataya, siyempre, tulad ng puso ng Panginoong Hesus, ang humble heart and siyempre yung obedient heart. Yan, so, yan po, tayo po ay dadako na sa verse 3 and verse 4. Ang dalawang talatang ito, no, na pinamagatan nga nating punishment for empty ritual. So, tumutukoy po, no, sa maling pagsamba, sa maling
pag-aayuno, no? At syempre, mali yung sinasamba. Yan, so ito nga po ay mayroong dalawang pangunahing seksyon. Ang unang seksyon ay kahalagahan ng tunay na pagsamba sa puso, no? Sa likod nito, habang ang pangalawang seksyon naman ay naghahambing sa mga gantimpala ng pagsunod sa mga bunga ng mga paghihimagsik at kilos. Namuhay ang mga Israelita, halos karamihan, no, ng tinutukoy sa pagsamba ay natalakay na natin sa buong aklat ng Isaya at samut-sari, no, yung kanilang naging ginagawa, no? Mayroon silang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi naman ito yung kanilang hindi ito yung dapat o kalugod-lugod sa Panginoon. Yan, so makikita rin natin dito ang kabaliktaran, no? Ang kabaliktaran na nandun yung maling pagsamba naman na tumutukoy nga sa mga maling practices ng mga tao, no? Sinabi sa verse 3, ginawa ng tao ang kanyang maibigan at matutuwa pang gumawa ng kasamaan. Para sa kanya ay walang kaibahan ang handog na toro o kaya ay tao, ang handog na tupa o patay na aso, ang handog na pagkaing butil o dugo ng buhay ng baboy, ang pagsusunog ng insenso o ang pagdarasal sa Diyos-Diyosan. Natutuwa sila sa nakakayang pagsamba. Dito pa lang po, no, meron lang gustong sabihin ng Panginoon at talaga namang hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon. So mali ang ginagawa nilang pagsamba. Ito ay hindi akma sa nais o sa kagustuhan ng Panginoon. Sa part na to, makikita natin na ito yung may malalim, no, na paalaala. Sa paggawa ng mga itong bagay, makikita natin na ito ay hindi, kumbaga, masasabi nating hindi nga kalugod-lugod sa Panginoon. Yan. So, isang mahigpit na pagsaway mula sa Diyos, no? Isang mapagkunwaring pagsamba na ito nga po ay nagtatambok ng pagsasagawa ng mga reliyosong ritual na hindi naman nais ng Panginoon. Isang kasuklam-suklam sa Kanya at kung ang puso ng mananamba ay puso ng kasalanan, pagpapataas o pagsuway. So, baliwala ang lahat ng ginagawa. At kaya nga dito hinihambing ng Diyos ang mga sakripisyong gawa ng hindi tapat, no? Walang katapatan o walang tunay na pag-worship o pagsasamba sa Kanya, no? Mas nakatingin sila sa mga kanilang hilig, sa kanilang kagustuhan, sa kanilang sariling sistema, no? At tinalakay dito yung yung sa toro, no? So ang talata ito ay nakakagulat na talata na nagbibigay pansin sa pagkukunwari ng mga gawaing pangrelihon na ginagawa ng walang tunay na pananampalataya o pagsunod. Walang pagsunod, no? So inihambing ng Diyos ang mga ritual ng mga hindi tapat at ito nga po ay talagang kasuklam-suklam sa Panginoon, no? Tulad ng pagpatay o idolatria, bagamat ang handog na inilarawan, mga toro, kordero, butil at insenso ay bahagi ng sistema ng pagsamba na itinatag mismo ng Diyos. Ama, ito ay nagiging walang kwenta kapag inialay ang ng mga tao, ang mga puso ay malayo sa Kanya. Ibig sabihin, no, yung nagiging practices nila, naging habit ng mga Israel na to, kung wala naman talaga sa kanila ang Panginoon, no, wala sa kanilang puso ang Kristo, ang Diyos, baliwala po ang lahat, no? Kaya nga dito sinabi do sa huli is nakakahiya, no? Natutuwa sila sa nakakahiyang pagsamba. So, huwad, peke, no? Hindi align, no, doon sa intention. Iba yung intention nila. Iba yung intention ng puso o yung motibo ng puso nila, iba yung nakikita sa kanila. Kaya dito makikita na hindi to tunay, no? Malayo sa Panginoon.
So, ang pangunahing issue rito ay hindi ang mga ritual mismo, kundi ang pagtanggi ng mga tao sa Panginoon. Ang pagtanggi sa mga pamamaraan, sa utos, sa daan, no, na ibinabahagi ng Diyos. Medyo may gamo-gamo lang mo dito, no. Yan, so dito ay hindi ito tumutukoy sa mga gagawin nila, kundi yung laman ng puso nila, no? Yung tunay na pagsamba ay hindi maaaring umiral kasabay ng paghihimagsik, no? Imaginein mo, sumasamba ka, tapos mali yung pinamumuhay, mali yung ginagawa mo. So, dito sa talatang ito, yung konteksto ng pagkasaysayan, inihatid ng propeta Isaiah ang mensaheng ito sa bayang nakakakitaan ng pagiging religyoso sa panlabas, ngunit subalit tiwali uhuwad naman ang panloob, no? Ang ganda-ganda ng pinapakita outside, pero bulok naman sa loob, no? At naalala nga natin, no, malimit na gamitin ng Panginoong Hesus sa bagong tipan ay ang mga Pariseo, no? Alam nila ang batas, alam nila, no, sumusunod sila, kaya lang sa liwas sa laman ng puso nila, no? Hindi tunay, hindi puro. At nandun yung pagiging legalistic. Yan, so dito ang kanilang pagsamba ay isang walang kabuluhang pagganap na hiwalay nga po sa kapakumbabaan, sa pagsisisi at pananampalataya. Walang tunay na pagsisisi, no? Walang tunay na humbleness, kumbaga pride or pagpapakitang tao lamang. At wala rin yung tunay na pananampalataya na nais na makita ng Diyos sa puso nila. Ang mga ito ay namuhay sa maling pagsamba, lalo-lalo sa mga Diyos-Diyosan na kanilang pinili, no? Naalala natin, nagpapagawa pa sila, no? May talagang gumagawa pa ng mga ribulto, no? Ng mga kahoy na inukitan. Yan. So, dito makikita natin na ito ay ninanais ng Panginoon na makita niya ang tapat na paglilingkod, tapat na pagsamba sa pamamagitan ng tunay na pagpapakumbaba at tunay na pagsisisi. Ang mahalaga sa Panginoon ay ang puso at hindi ang mga anumang ginagawang ritual. Ang talatang ito ay bahagi ng huling kabanata ng aklat ng Isaiah na tumutukoy nga po sa kinabukasan ng Jerusalem at ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Ayan, so sa pangaparirala, ginagawa ng tao ang kanyang maibigan at matutuwa pang gumawa ng kasamaan. Ito ay tumutukoy sa tagbibigay diin sa katigasan ng ulo ng mga tao. Ibig sabihin, ginagawa nila yung gusto nila, yung nais nila, yung pamamaraan nila. Hindi yung pamamaraan ng Diyos, hindi yung pamamaraan o ano yung inuutos ng Panginoon. So doon pa lang po, pagsuway na po yun, no? It's disobedient. At ito yung nagbibigay ng lalim o dahilan kung bakit hindi nalulugod ang Panginoon sa kanila. Yan, so ito ay sa halip na piliin na ihanay ang kanilang sarili sa kalooban ng Diyos, sila ay nagpapakasasa sa kanilang sariling pagnanasa. Pagnanasa at kagustuhan na kahit sa kanilang sistema, no? Yung gawaing kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon ay kanilang ginagawa. Yan. So, isa sa mga pangunahing tema ng talatang ito ay ang konsepto nga po ng tunay na pagsamba. Tunay na pagsamba na nagbibigay ng kaluguran sa Panginoon, ng kapurihan at karangalan sa Kanya. Hinihimok ng propeta Isaiah ang mga tao na makibahagi sa pagsambang tunay at totoo. Taos pusong pagsamba. Hindi basta-basta na ritual lang o practices lang o ginagawa lang. No? Yan, so isa sa mahalagang tema din dito, yung pagsisisi at pagpapanibago. Kaya po mahalaga yung puso. No? Kaya po sa atin, paalaala na kung tayo man ay may ginagawa, no, na sinasabi natin tayo naglilingkod sa Panginoon, make it sure na ito po ay totoo.
Kasi, kung hindi po ito bukal sa puso natin, ay baliwala po ito, no? Nagsasayang lang po tayo ng oras. Kaya nga po lagi nating ipasuri yung puso natin na, Lord, ito bang ginagawa ko ay kalugod-lugod pa ba sa iyo? O baka ako na yung nalulugod? No? Glory to me na, hindi na glory to God. No? Apology, no, Brother Edgar. Maganda kami, Brother Edgar. Yan, so, binabanggit nito ang pangangailangan para sa isang tunay na pagbabago ng puso at isang kahandaang iayon ang sarili sa kalooban ng Diyos, ang imahe ng pag-alay at taghandog o pagsusunog ng insenso na paraang binabasbasan ang isang idolo ay nagsisibing babala laban sa tukso na unahin ang anumang bagay kaysa sa Diyos. No? Ang anumang bagay na inuna mo bago ang Diyos, ang tawag po dyan, Diyos-Diyosan. No? Kaya nga lahat ng umaagaw ng oras natin, sa panahon natin, no? Hindi lang po itong mga to ang nagiging Diyos-Diyosan natin, kundi minsan sarili natin, minsan mga material, minsan tao, no? Kaya nga paalaala palagi ng Biblia sa atin, Matthew 6:33, no? Always the Lord, always, no? Rely on God. Yan, so sa ikalawa naman, para sa kanya ay walang kaibahan ang handang na toro o kaya ay tao. Ang handog na tupa o patay na aso, ang handog na pagkaing butil o dugo ng baboy, ang pagsusunog ng insenso o ang pagdarasal sa Diyos-Diyosan, natutuwa sila sa nakakahiyang pagsamba. So ito ay tumatalakay sa mga ritual na sakripisyo na isang mahalagang bahagi ng gawaing pangreliho ng mga Israelita. At ito nga po ay ito yung ginagawa nila, subalit ang puso ng mga tao ay hindi nakahanay sa tunay na diwa, no, sa likod ng mga sakripisyong ito. So baliwala rin po. Ano man ang ginagawa mo nga to, nandun nga yung pagsunod mo sa paghandog sa Panginoon, ngunit ang mga Israelitang ito ay wala o hindi naka-align o hindi naka-akma doon yung puso nila, yung intention nila na tunay na magbago, tunay na pagsisisi at yung kababaang loob. So inihahambing ng propeta ang mga kilos na ito ng mga suklam-suklam na krimen, no? Ipinalid tulad sa krimen, tulad ng pagpatay at paglapastangan na itinatampok ang kalubhaan ng pagkukunwari at spiritual na kawalan ng mga tao. Makikita natin mga batid, yung ginagawa natin, yung pagpunta-punta natin sa church, no? Tandaan po natin kung yan po ay hindi bukal o yung intensyon natin, o motibo ng puso natin ay hindi naka-align upang mapupurihan natin ang Panginoon, it's useless. No? Itong panahon ng mga Israelita, nakita natin, ang dami nilang ginagawa. No? Nagkakatay sila, naghahandog sila, ano sila ng insenso, nagsusunog. Pero yung puso nila wala doon sa tunay na pagsamba. Kaya nga po tayo ay patuloy na pinapaalalahanan, no? Na huwag natin gayahin ang ginawa nila. Subalit nakakalungkot hanggang ngayon, marami pa rin ang gumagawa, no? Sa mga walang kakwenta-kwentang pagsamba. Lalo na sa mga Diyos-Diyosan. So ito ay ang sistemang ito ay talamak, no, sa panahon ng lumang tipan na maging sa panahon natin. Yan, ang aklat ng propeta Malakias, ang huling aklat ng lumang tipan, ay nagpahayag ng ganitong mensahe at nagpapaalala sa mga Israelita na baguhin ang kanilang ugali sa pagharap at pagsamba sa Diyos na tumubos sa kanila. So hanggang sa aklat ng Malakias ay nakita na nandun pa rin, no? Nagpapatuloy pa rin sila. Actually, nakakalungkot hanggang ngayon po sa panahon natin. Ang kakulangan ng kaalaman, ang kawalan ng katotohanan, no? Hindi po nakikita ang tunay. Minsan yung iba proud pa. Ang iba naman inilalaban, ginajustify pa, pero
Sa totoo lang, kulang yung kaalaman. Yeah, so tayo ay sinasabihan ng talatang ito ng Propeta Isaiah na sa panahon natin, marami nagsasabi ng mga tagasunod ni Kristo o mga mananampalataya. Subalit ang mga puso at paraan ng pagsunod o pamumuhay at pagsamba ay pawang pagkunwari at mapag-imbabaw na hindi tumutugma sa utos o hindi tumutugma sa buhay at kilos ng tunay na mananampalataya. Di ba? Actually, ito po yung may na-sharean po ako kanina na live, no? Sa TikTok, no? Tayo po ay naimbita na mag-share at yun nga po, no? Mas idiniin ko yung puso, no? Puso na isang tunay na Kristiyano na tulad ng puso ng Panginoong Hesus na nandun po yung kapakumbabaan. Yung tunay at tapat na puso, no? Hindi yung outside lang pinapakita yung ritual, yung practices, subalit malayo sa Panginoon. Kaya nga po ito yung bakit pa ulit-ulit halos karamihan ng Isaiah, no? Halos karamihan doon ay dumadaan dun sa Diyos-Diyosan, no? Sa maling pagsamba. So sa konteksto, ang talatang ito ay kisilbing kulminasyon ng aklat ng Propeta Isaiah na patuloy na tumatalakay sa kawalan ng pananampalataya at pagsuway ng mga tao. Nandito rin sa buong aklat, tinawag ng propeta ang mga tao sa pagsisisi at binalaan sila tungkol sa nalalapit na paghukom at ang pangangailangan para sa spiritual na pagkabuhay. At ito nga po ay tayo ay mag-reflect, no? Sa ganitong sinabihan din niya na sa talatang ito isang refleksyon ng mga huling bunga ng pagtanggi ng mga tao na makinig sa mga babalang ito. Tandaan natin, marami tumanggi sa Panginoon, marami ang tumalikod sa Kanya. Hindi halos tinatawag niya sila, no? Paulit-ulit, lagi nandun yung paalaala ng propeta, siyempre ng Panginoon, sa magitan ng propeta, subalit walang nakikinig. Kaya bilang po sa talata, ito ay isang makapangyarihan at nakapagkumbinsing talata na tumatalakay sa kabigatan ng walang kabuluhang reliyosong gawain at ang pangangailangan para sa tunay na pagsisisi at pagpapanibago. Nagpapaalala sa atin na ang kalagahan ng paglihis mula sa landas ng katwiran at hinahamon tayo na sa ating mga sariling puso, no, tayo ay suriin at magsikap para sa isang mas malalim, mas tunay na relasyon sa Diyos. Kaya nga po, not be religious, but spiritual. No? We are not religious, but we are spiritual. No? Ibig sabihin, through the Holy Spirit, no, tayo po ay tinuturuan, pinapaalalahanan at ginagabayan sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya at sa pagsusamba at pagpupuri sa Panginoon. So, tandaan na sa 1 Samuel 15:22, nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog na susunugin at manghaing gaya ng pagsunod sa Panginoon? Ang pagsunod ay mas mabuti kaysa sa hain. So, ito yung yung kay Saul, no? Na disobey niya ang Panginoon at pinili niya yung mga magagandang handog imbis na lahat ay lipulin. Sa Amos 5:21-23, tinatanggihan ng Diyos ang pagsamba ng Israel dahil ang kanilang mga kilos ay hindi sinusuportahan ng katarungan at katwiran. Mateo 15:8-9, kinondena ni Jesus ang mga mapagkunwari pagsamba. Iginagalang ako ng mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. At Micah 6:6-8, hinihingi ng Diyos ang katarungan, awa at pagpapakumbaba sa halip ng mga ritual na handog lamang. Tandaan na tayo ay patuloy na pinapaalalahanan na suriin ang ating mga puso. No? So, nagbababala rin ito laban sa paghihiwalay ng ating pananampalataya kung saan sinusunod natin ang Diyos sa ilang aspeto ng buhay, ngunit nalulugod sa kasalanan sa iba. Okay? Remember na
ang pagkondena ng Diyos sa di taimtim na pagsamba ay sumasalamin sa kanyang pagmamahal sa kanyang bayan. Inanais niya na ang mga tunay na relasyon, hindi ang mga walang kabuluhang ritual. Kasi ang nais ng Panginoon ay puro, tapat, totoo at tunay, at nandun po yung pagpapakumbaba at pagsunod. Subalit, ang mga taong gumagawa ng ganitong mga ritual, ngunit walang toong pagsunod at pagsisisi at papakumbaba, useless po yun. It's nonsense. Walang kabuluhan. Okay? So, sa mga present situation natin, marami tayong mga pinaniniwala mga pampaswerte. Huwag po kayo maniwala sa swerte, malas yun. No? So, ang tanging Diyos lamang po, no? Ang ating pagkatiwalaan, ang ating papurihan at sambahin. Hindi ang anumang mga pampaswerteng yan. Kasi karamihan ng yan is wala rin po magagawa yan. No? Tanging ang Diyos lamang po. Okay? Yan po ay deception lang ng kaaway. Yan, so, remember na tinuturo ng Panginoon Jesus sa talatang ito ang pangangailangan para sa isang tagapagligtas. No? Siyempre, tinuturo nito ay ang Panginoong Jesus. No? Na tagapagligtas na maaaring maglinis sa atin mula sa kasalanan at magpanumbalik ng tunay na pagsamba. Tinutupad ng Panginoong Jesus ang pangangailangan ito sa mamagitan ng pag-aalay ng kanyang sarili bilang perpektong sakripisyo na ginagawa posible para sa atin na lumapit ulit, na makalapit muli sa Diyos Ama. Yan, sa Hebreo 10, verse 10 to 14, hinarap din ni Jesus ang reliyosong pag-uunwari sa buong kanyang ministeryo na tinatawag ang mga tao na sumamba sa Espiritu at katotohanan. John 4:24, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay nababago upang mamuhay na nagpaparangal sa Diyos, kapwa panloob at panlabas ng pagkatao. Kaya mga kapatid, tayo po ay patuloy na magsuri, no? Ang kailangan po ng Panginoon ay yung ating tapat na puso, yung tunay, hindi ang mga engranding pagsamba, no? Hindi kung magkano binigay mo o ano yung suot mo, importante, siya ba ang laman ng puso mo. Yan, so again, tayo po ay tinatawag ng talatang ito na lumampas sa mababaw na relihiyon at tungo sa isang relasyon sa Diyos. Be not religious but spiritual. Okay? Yan, sa verse 4, dahil dito ipararanas ko sa kanila ang kapahamakang kinakatakutan nila, sapagkat nang ako'y tumawag, walang tumugon kahit na isa. Nang ako'y magsalita, walang gustong makinig. Ginusto pa nila ang sumuway sa akin at gumawa ng masama. Grabe, no? So, tao na mismo ang tumanggi, tao na mismo ang tumalikod. At ito ay isang paalaala ng talata na tayo, no, ang ating buhay ay pinapaalalahanan na tayo ay patuloy na makinig at bigyang halaga ang salita ng Panginoon. So tinutugunan ang mga kahinatnan ng pagtanggi sa salita ng Diyos, nagsasabi na ang Diyos ay magdadala ng paghuhukom at hahayaan ang mga tao na harapin ang mismong mga magiging resulta ng kanilang mga ginawa. Yung kanilang mga pinili, no, ay mayroong kahihinatnan. Siyempre, yung takot na pinili nilang dalhin sa kanilang sarili. Grabe, no? Parang ginisa mo ang sarili mo sa sarili mong mantika. Ayan, so, tinuturo ng Diyos na siya ay paulit-ulit na tumawag sa mga tao. Ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. So, isa lang po ibig sabihin niya, no? Noon pa man nangyayari na to sa panahon ng Israelita sa Lumang Tipan at ngayon. Actually, nangyayari din sa atin to. No? Sinadya nilang gumawa ng masama at pumili ng mga landas na hindi nakalulugod sa Kanya. Siyempre, ang bunga nito, dahil sa patuloy na pagsuway, hinahayaan sila ng Diyos na maranasan ang sarili nilang pinakamasamang takot. Siyempre, at yung parusa. Ayan. So, sa talatang ito, inihahayag
hinahayag ito ang tugon ng Diyos sa mga tumanggi sa Kanya sa kabila ng Kanyang pagtawag sa pakipag-usap sa kanila. Hindi nila siya pinansin at itinuloy ang kanilang sariling makasalanang mga pagnanasa. No, yung sinabi sa verse 3, no, gumawa sila ng sarili nilang sistema. No, ginawa nila yung magpapasaya sa kanila. Subalit hindi nila sinigurado na ito ba'y nakalulugod sa Panginoon. Bilang resulta, ipinahayag ng Diyos na hahatulan niya ang mga taong ito at ibibigay sa kanila ang kanilang mga piniling buhay, no? Bunga ng kanilang paghihimagsik. So, sa talatang ito, mahalagang prinsipyo kapag patuloy na tinatanggihan ng mga tao ang Diyos, hinahayaan niya silang harapin ang mga bunga ng kanilang pagtanggi. Kaya, direktang sinasabi ng Diyos na ipaparanas niya sa kanila yung mga yung resulta ng kanilang pagtanggi. So nandito siyempre yung parusa, yung kaparusahan, no, at yung paghuhukom, no, doon makikita ng mga Israelita ang kanilang ang bunga ng kanilang pagtanggi sa Panginoon. So ang salitang ng ako'y tumawag ay tumutukoy sa panahong nagpakilala o nagpahayag ang Panginoong Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mga propeta at pari, no? Siyempre sa pamamagitan ng mga nagpahayag ng mga salita ng Panginoon, kaya lang nandun nga po yung walang pumansin, walang nakarinig o walang nakinig o walang interes. Yan. So, walang interes ay maabot ito sa matinding kapahamakan. Again, ang pagbaliwala ng mga tao sa Diyos at ang hindi pakikinig ay nagre-resulta ng matinding kapahamakan na dito ay pinapahayag ng Diyos na tuturuan niya, no? Hayaan niya ang mga tao maranasan nila ang dapat nilang maranasan dahil sa kanilang pagsuway. Kaya yung word na ipaparanas, no? So ito po ay isang deklarasyon, no, ng paghayag ng Panginoon na ito ay mararamdaman o mararanasan talaga ng mga tao, ng mga Israelita. So sitwasyong ito ay talamak sa ating panahunan, no? Marami nagbabahagi ng salita ng Diyos, binabastos, no? Binabasa ng tubig. May kakilala po ako, talagang dinuroan siya, no? Pero again, hindi po yung tao yung tinatanggihan nila, kundi ang Diyos. Yan po ang mahalaga na maunawaan ng lahat, no? Na tayo man, no? Maraming sinabi ang Panginoon sa chapter 65, no? Lahat ng ginagawa natin ito, lahat ng paghihirap na nararanasan natin, mga persecution, lahat po yan, no? Panandalian lang yan. Dahil ito po ay magkakaroon, no, ng kumbaga nating in vain. Kaya dito, no, yung kanilang pagtanggi ay hindi ang tao ang kanilang tinatanggihan, kundi ang Panginoon. Mas maraming inuuna ang sariling gawain. Mas marami silang kagustuhan na gusto nilang gawin. Wala man lamang magtuon na kahit konting panahon sa pagkilala sa Panginoon. No? Walang panahon para sa salita ng Panginoon. Pag nabanggit yung word na God, Lord, Diyos, Panginoon, ang lumalabas sa bibig ng tao, weirdo naman ito. Alam mo yung parang hate, hindi naman sa hate, pero parang ayaw nilang madaanan yung usapin na gano'n, no? Pero, nakakalungkot kasi kinakain sila ng sistema ng mundo. Ayan, so sinasabi ng talatang ito na sapagkat nung ako'y tumawag, walang sumagot. Nang ako'y magsalita, hindi sila nakinig, kundi gumawa sila ng kasamaan sa harap ng aking mga mata at pinili ang hindi ko kinalulugdan. Mas pinili nila ang kagustuhan nila, no? Ang mas makapagpasaya sa kanila, pero ang makapagpasaya at makakalugod sa Panginoon
hindi nila to ginawa. So, tandaan na ito ay may intentional na pagsuway ang mga Israelita sa kay Yahweh. At sila nga po ay nagpatuloy sa paggawa ng mga gitong pagtanggi sa kasalanan na kinasusuklaman ng Diyos. Sa panahon ng mga Israelita, maraming nangaral, diyan ang mga propeta, subalit patuloy na tinanggihan. At ito nga po, no, nagpahayag ang nangaral at nagpahayag ng mga propesiya ng pagkawasak ng bayan at pagkalipol ng kanilang lahi. Subalit sa kabila nito, hindi nila to pinakinggan. Baga sabi nga wapakels sa term ngayon, no? Hindi sila nagkaroon ng anumang pakialam, no? Subalit sa huli ay mararanasan nila ang bunga ng kanilang pagtanggi. Yan. So, again, sa panahon ng bagong tipan, ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas at makasama ng Diyos sa kanyang kaharian. Subalit sa kabila nito, hindi lamang binaliwala ng mga tao ang pagpapakasakit ng Diyos, halip lalo pa silang nagumon sa paggawa ng kasalanan. Gaya ng binanggit sa talatang ito, ngunit gumawa sila ng kasamaan sa harap ng aking mga mata at pinili ang hindi ko kinalugdan. Grabe, no? Dito po natin nakikita, dito natin patuloy tayong pinapaalalahanan. Saan ba tayo? No? Mas pinagtitibay po ang paghihimagsik kaysa sa pagsunod, kaysa sa pagsamba sa tunay na Diyos at sa pamagitan ng pagbibigay diin sa kanilang masasamang gawa at sa kanilang pagtanggi sa mga naisin ng Diyos. Sa talatang ito, dinapakita ang tindi ng kanilang pagsuway at ang pagbibigay katwiran sa mga kahinatnan ng kanilang haharapin. Again, sabi nga mayroong what you see, what you sow, you reap. Kung ano yung ginagawa mo, tumatanggi ka, sumusuway ka, ito ay mayroong resulta. May bunga ang lahat ng ating ginagawa. Ang tanong na lang, ano ba yung ating ginagawa? Ano ba ginagawa ng mga Israelita? Ang ginagawa ng mga tao ngayon sa panahon natin. Kaya sa pangkalahatan, ito ay nagsisilbing isang seryosong paalala. Huwag po natin itong baliwalain dahil ang mga Israelita, no, hindi ito pinansin, hindi ito pinakinggan. Ngunit, nandun po ang parusa, ang kapahamakan dahil sa kanilang pagsuway at pagtanggi. Especially yung paghihimagsik nila sa Panginoon. So, tinatampok ng talatang ito ang kahalagahan ng pakikinig sa mga panawagan ng Diyos para sa pagsisisi at pagsunod. Yan po ang nais ng Panginoon, no? Restoration. Kaya lagi nandun sa dulo yung pagpapanumbalik, yung pagsisisi. Kaya tayo, sa pagsunod, huwag nating hayaang mabaliwala ang salita ng Panginoon. Dahil ang kanilang pagbaliwala ay maaaring humantong sa matinding mga kahihinatnan. Hindi natin alam kung gaano to katindi. So tandaan, ito ay isang palaala sa lahat. Lalo-lalo na po, no, sa panahon natin, na ang mga nangyaring ito sa Israelita, sa mga Israelita, ay paalaala rin sa atin na huwag na natin tong ipamuhay. Ang talatang ito ay isang makapangyarihan talata na nagbibigay diin sa kakahinatnan ng pagsuway at paghihimagsik laban sa Diyos. Kaya po, magsilbi sana itong babala, no? Magsilbi sana itong warning kung tayo ba ay saan ba tayo namumuhay. Ang mga Israelita, namulat sila sa ganong gawi, sa ganong practices, at tinanggihan pinala ang Panginoon. Hindi pa nila ito pinakinggan. Kaya sa dulo ay nararanasan ang kahihinatnan ng kanilang pagsuway. So, mga tema na talatang ito ay tungkol sa banal na hustisya, spiritual na pagkabulag ng mga Israelita at pananagutan ay ginagawa itong isang nakapagpapaisip at may epektong sipi sa loob ng aklat ng Isaiah. Okay, so sa Kawikaan 1:24-31,
ang karunungan ng Diyos ay tumatawag, ngunit ang mga tumatanggi dito ay haharap sa mga bunga ng kanilang pagtanggi. Jeremiah 7:13, nang ako'y tumawag, hindi kayo nakinig, nang ako'y magsalita, hindi kayo sumagot. Halos same po, no? So, tandaan, ito ay patuloy na babala laban sa pagbaliwala sa tinig ng Diyos. Sa ating mga mananampalataya ngayon, sa panahon natin, wag po natin baliwalain ang tinig ng Diyos. Baka magaya po tayo sa kinatnan ng mga Israelita dahil sa kanilang pagsuway. Kaya tayo ay patuloy na tumugon sa kanyang patnubay at kanyang utos. Ayan, mahal tayo ng Diyos, kaya patuloy niya tayong pinapalalahanan, patuloy niya tayong inaalok na tayo mamuhay na naayon sa kanyang kalooban. At ganoon din na tandaan, ang Panginoong Hesus ang sukdulang pagpapahayag ng panawagan ng Diyos sa sangkatauhan. Ito na, binigay na no? Tinubos na tayo ng Panginoon. So, ano pa tayo ay tumanggi, no? So, mga kapatid, tayo ay patuloy na pinaanyayahan ng Panginoon. Mateo 11:28-30, inaanyayahan tayo, no? Na sa panahon na tayo nahihirapan, tayo ay lumapit sa Kanya. John 3:18-19, ang Panginoong Hesus mismo ang nagbabala tungkol sa mga bunga ng pagbaliwala sa Kanyang mensahe. At syempre sa John 14:6, siya lamang po ang daan, siya ang daan, katotohanan at buhay. Kaya tayo po ay pinapalalahanan ang kahalagahan ng pagtugon sa Panginoon, sa kanyang salita, sa kanyang mga utos, sa kanyang mga paalaala. Huwag po natin itong baliwalain dahil matindi po ang ating mararanasan. No? Para sa mga tao, sa mga mananampalataya ngayon, patuloy natin ibahagi ang magandang balita, ang Ebanghelyo, upang makilala nila ang Panginoon. At tayo ay lumakad sa kanyang katwiran. Yan po mga kapatid, dyan po muna natin tinatapos ang ating talakayan. Tayo po ay magsama-sama muli bukas ng gabi, pero bukas po ng umaga, meron tayong Sunday worship service. No? So tayo po ay manalangin. Panginoon, dakila sa lahat, salamat po sa patuloy na paalaalam sa amin, sa aming pamumuhay, sa aming pananampalataya sa iyo. Ang tunay na pagsamba ay mula sa puso, sa tunay na relasyon namin sa iyo at hindi sa mga gawain, sa mga ritual o anumang pag-aayuno. Lord, maraming salamat sa pagpapaalala sa buhay na patuloy na nakikinig at hindi nagbibigay ng atensyon sa mga salita mo. Ang pagsuway ay may kaakibat na kaparusahan, kaya kami patuloy na gabayan mo, Panginoon, na kami manatili sa presensya mo. Naway ang salita mo ay natutunan. May maraming natuto, sabay-sabay kami natuto at may pamuhay ito, Panginoon, at patuloy namin maibahagi sa iba. Maraming salamat po, Lord. Samahan mo po kami sa aming pagpapahinga ngayong gabi at samahan niyo po kami bukas. Samahan niyo ko, ikaw po ang maging bida. Ikaw ang makilala at maitaas namin at mapapurihan mo parangalan, Panginoon, sa aming gawain bukas. Kasama ka, Panginoon, ikaw lang po ang nag-iisang Diyos na dapat namin sambahin at wala ng iba. Sa iyo lamang po alat ang papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, Pastor Nanding, Brother Edgar, Pastor Dom, Princess, dumaan kanina. Sa lahat po, no, mga kasama ko dito sa online, tayo po ay sama-sama muli bukas sa ating pag-aaral. Patuloy tayong mag-aral, patuloy nating ipamuhay ang salita ng Panginoon. At ito ay ibahagi natin sa iba. Maraming salamat po. To God be the glory. God bless po. Shalom. Solidaria Gloria. Bye-bye.